Mga kababayan, may panibagong bagyo po tayo o tropical depression na minomonitor at ito po ay nasa loob ng ating Philippine Area of Responsibility. Tinatawag na po ito ngayong bagyong Maymay o pang-13 bagyo na po ngayong 2026 at pangalawa naman po ngayong Agosto. Nagkakaroon po ito ng tsansa na magkaroon ng pagdikit sa ating Philippine landmass pero malaki din ang tsansa na hatakin siya ng typhoon na Dolphin na nasa labas po ng ating Philippine Area of Responsibility. Alamin din natin ang epekto ho ng habagat o southwest monsoon sa may kanlurang bahagi ho ng ating bansa. Pero bago ho natin simulan, huwag yung kakalimutan na i-like, i-share yung update natin para humapanood ng mga kababayan natin ang lagay ho ng ating panahon. So dito natin simulan ang Tropical Depression Maymay o mahinang bagyong Maymay ay huli hong namataan 180 kilometers dito po sa may bandang west of Bacnotan, La Union. Huwag ho kayong malito, no? Yung dating bagyong Luis, humina ho yun kahapon bilang isang low pressure area at mabilisan din pong nalusaw. Ang mangyayari po sa may senaryo natin dito sa panibagong bagyong Maymay, magkakaroon siya ng konting dikit nga po dito sa parte ng Ilocos region, and then sa mga susunod po na mga oras o mga araw, hihina ito sa pagiging low pressure area hanggang sa hatakin po nito nga pong typhoon na Dolphin na nasa labas po ng ating bansa o ng ating Philippine Area of Responsibility. So tignan natin, ito pong bagyong Dolphin ay nasa category 4 pa rin, which is typhoon category. Meron po ito sa ngayon na lokasyon na 2,115 kilometers east of northeast of extreme northern Luzon. Malapit siya dito sa parte po ng extreme northern Luzon. Tinataglay po ang hangin na 115 kilometers per hour at meron pong pagbugso na umaabot po sa 190 kilometers per hour. Ang pagkilos naman po ay pa westward sa bilis po na 20 kilometers per hour. Ang nagiging epekto po ngayon ng bagyong Dolphin, wala pa naman direkta sa ating par, pero patuloy nyo hong pinapalakas ang epekto ng habagat o southwest monsoon sa may kanlurang bahagi ho ng ating bansa. Ngayon alamin ho natin yung mga lugar na apektado na tinatawag natin na heavy rainfall warning dahil po sa tropical depression Maymay, pangalawang bagyo na po ngayong Agosto, at ganyan din ang epekto po ng heavy rainfall warning dahil po sa habagat o southwest monsoon. Ito po, tignan natin mabuti ngayong hapon ho ng Miyerkules hanggang sa Webes po ng hapon, meron po tayong inaasahan dahil po sa tropical depression Maymay na 100 to 200 millimeters sa dami ho ng pag-uulan dito po sa may Zambales, parte ho ng Bataan, Benguet, La Union at Pangasinan. Meron naman pong 50 to 100 millimeters sa dami ng pag-uulan ng ating aasahan, medyo taas ng konti sa may Abra, Ilocos Sur, Ifugao Mountain Province, parte ho ng Tarlac, kasama ang Nueva Vizcaya, Nueva Ecija at Pampanga. Tandaan nyo mabuti, ganito po, no? Kapag tropical depression, yan ay nagtataglay lamang ng hangin na 39 to 61 kilometers per hour. Kapag ito po nagkaroon ng direktang tama sa ating landmass, mahina yung hangin pero maraming ulan ang ibinibigay niya, no, o idinudulot niya sa mga direktang lugar na kanyang naapektuhan. Kaya nga nagtataka yung mga kababayan natin dahil kahit mahinang bagyo o tropical depression, halos maghapon umuulan. Yun po ang nagiging epekto ng mahinang bagyo o tropical depression. Kaiba naman sa mga typhoon o super typhoon category, maunti ang ulan pero sobrang lakas po ng hangin. So ito naman po, no, sa habagat naman po o dahil po doon sa tinatawag natin na enhanced habagat na pinakalakas ng bagyong Dolphin, meron ho tayong inaasahan po, no, na moderate to heavy rains ngayong hapon ho ng Miyerkules hanggang bukas ho ng hapon dito po sa parte po ng Metro Manila, Bulacan, kasama ho ang Cavite, Batangas at Occidental Mindoro. 50 to 100 millimeters na dami ho ng pag-uulan. Gayun din, no, ngayong hapon po hanggang sa Thursday po ng hapon, meron naman tayong heavy to intense rain na merong 100 to 200 millimeters na dami ho ng pag-uulan dito po sa may Benguet at Occidental Mindoro. Bahagyang mababawasan na 50 to 100 millimeters sa dami ng pag-uulan dito pa rin po sa area ng Ilocos Sur, Pangasinan, Abra, Ifugao, La Union, Zambales, Bataan, parte ho ng Mountain Province, kasama po ang Tarlac, Nueva Ecija, Nueva Vizcaya, Pampanga, Cavite, Batangas at sa may Antique. Meron pa po mga lugar na apektado ng habagat. Meron po tayo by Thursday hanggang sa Friday ho ng hapon na heavy to intense rain na meron pong 100 to 200 millimeters ho na dami ng pag-ulan dyan po sa may Occidental Mindoro.
At meron ding moderate to heavy rains na 50 to 100 mm sa dami ng pag-ulan. Huwebes po ng hapon hanggang sa Biyernes ng hapon. Dito po sa parte ng Ilocos Sur pa rin, La Union, Pangasinan, Benguet, Zambales, Bataan at sa area ho ng Antique. Tandaan nyo mabuti, no? Kahit mahinang bagyo ho to, ang bagyong Maymay, hinahatak naman ho siya, no? Ng Typhoon Dolphin. Ngayon, marami nagtatanong ano ba ang magiging direktang epekto po ng Typhoon Dolphin o bakit ito ngayon pinaghahandaan ng mga kababayan natin. Ito pong bagyong Dolphin sa ating pong tinatawag na tropical cyclone threat potential sa pagitan ho ng August 5 hanggang August 10. Nakikitaan ito ng tsansa na papasok sa loob ng ating PAR at hahatakin niya po itong habagat o palalakasin pa niyang epekto ng habagat o itong southwest monsoon. So ang southwest monsoon mas makakaapekto yan sa malaking bahagi ho ng Luzon, kakaunti sa Eastern Visayas at dito po sa misilangan po ng Mindanao. Ito naman po mga bagyo, mahinang bagyo, patuloy yang hahatakin nga po, no? Nito nga pong bagyong Dolphin at ang mangyayari hindi na yung rapid intensification. Paliwanag ko mabuti, pag rapid intensification po kasi yun yung paghigop o pagpapalakas ng malakas na bagyo sa mahinang bagyo. Hindi yun mangyayari dito po sa bagyong Maymay. So ang senaryo natin dito, bukod po sa bagyong Maymay, Typhoon Dolphin, habagat, sabay-sabay ho yan na nagbibigay ng sama ng panahon sa malaking bahagi ho ng ating bansa. Pero dito po sa nalalabing bahagi ng Luzon, nalalabing bahagi ng Visayas at the rest po ng Mindanao, meron din tayong tinatawag ho na mga localized thunderstorms. Ang mga local thunderstorms natin, meron pong mga dalawang senaryo, dalawang klase. Merong mahina at meron pong severe thunderstorms na nagpapaulan po ng 1 hanggang sa 2 oras. Yung mga papalaot ho, no, mga malapit po sa karagatan, malapit sa mga baybayin, mag-ingat po tayo sa banta ng mga pagbabaha. Kaya din sa mga school, pwede rin kayong mag-abiso o mag-check sa inyong LGU kung meron po mga pasok. Lalo na po dito sa kanlurang bahagi ho ng Luzon, kanlurang bahagi ho ng Visayas at ilang bahagi ho ng Mindanao. So ngayon, yan po muna ang latest update natin sa lagay ho ng ating panahon. Huwag niyong kakalimutan na i-like at i-share ang ating update ngayong araw po ng Miyerkules, August 5 na po 2026. Maraming salamat po.